Tinalo na ni Jinwoo ang kinikilalang pinakamalakas na hunter sa buong mundo, si Thomas Andre. Binugbog, dinurog at walang nagawa. Isang laban na yumanig sa buong mundo. At ngayon, mayroon pa bang kahit sinong national level hunter na kayang pumantay sa kanya? Dahil paparating na ang tunay na digmaan, ang banggaan ng mga monarchs at ruler laban kay Jinwoo. Lumipat ang eksena kay Song Jinwoo na nasa Korea. Sinabi nga dito ni Jinwoo na, nagpalit ako ng pwesto kay Beru gamit ang Shadow Exchange. Matagal ka na rin hindi nakakapunta sa South Korea, di ba? Ang nakikita mo ngayon ay ang lungsod ng Seoul. Sa ngayon, si Beru ay nasa States at ginagawa ang lahat ng makakaya niya para pagalingin si Jinho. At biglang may nagsalita sa kanyang tabi, "My King." At napasagot si Jinwoo na, "Ano yun?" Paglingon niya, makikitang nakaluhod ito sa kanyang likuran. At sinabi nito na, "Pakiusap, pagkalooban mo rin ako ng pangalan." Isa nga itong bagong shadow soldier ni Jinwoo na may rank na general. At sumagot si Jinwoo na, "Paano kung greed? Dahil namatay kang sa Kim, ano sa tingin mo? Gusto mo ba ito, Wang Dongsu?" At sumagot ito ng, "Salamat, my king." At biglang sinabi ni Jinwoo na, "Mabuti, ngayon ibaba mo ulit ang ulo mo." Makikita nga dito na tila parang pinaparusaan ni Jinwoo etong si Wang Dongsu. At lumipat ang eksena sa International Guild Conference. Dumalo si Jinwoo at napasabi siya dito na puno ang lugar ng mga reporter. At napasabi ang deputy director na, "Mukhang nalaman na nilang laban kahapon. Mahirapan kang umiwas sa atensyon ngayon." At sa isip ng deputy director, napasabi siya na siya pala ang responsable sa nangyari sa Scavenger Guild. At sabay sinabi nito na nakakuha na kami ng mga testimonya mula sa mga hunters na kasama ni Wang Dongsu. Ilalabas na ng Federal Bureau of Hunters ang buong resulta ng aming investigasyon sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Jinwoo na ayoko nang isipin pa si Wang Dongsu. Pumunta ako sa United States para sa isang dahilan lang. Aalis din ako agad kapag nahanap ko na ang mga sagot na hinahanap ko. Iniabot sa kanya ang earpiece at sinabi na, "Ako mag-i-interpret ng briefing para sa iyo, Mr. Song Jinwoo. Maririnig mo ang lahat sa pamamagitan ng earpiece na ito." At pumasok na nga siya sa loob ng conference. At pagkapasok ni Jinwoo sa loob ng conference room, lahat ng tao ay napatingin sa kanya, maging ang 7-star rank hunter na si Liu Zigang. Habang naglalakad si Jinwoo papunta sa kanyang upuan, nagbubulungan ang mga tao. Iyon yung Asian hunter na halos mapatay si Thomas Andre. Sabi nila malaki rin ang naging papel niya sa Tokyo Gate. Isipin mo, natalo niya si Thomas na matagal na naghahari sa ibang hunters na parang hari. Hindi ka panipaniwala talaga. At tuluyan na ngang naupo itong si Jinwoo. Napakarami ng dumalo, iba't ibang top rank hunters mula sa buong mundo. Pati na rin ang malalaking kumpanya na may kinalaman sa mga hunters. At nagsimula na nga ang Guild Conference. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Belzer. Sigurado akong alam ninyong lahat na kamakailan lang ay biglang dumami ang mga gates at malalakas na halimaw. Ngunit ang hindi alam ng marami sa inyo ay may natukoy kaming kakaibang aktibidad sa kalangitan. Malawak nang naiulat na ang konsentrasyon ng mana na sumisipsip sa atmosphere ay lalo pang lumalapot. Nais kong tawagin ang ganitong uri ng mana sa ibang pangalan. Hanggat wala pang mas angkop na termino, minumungkahi kong tawagin ito na Magic Sphere. Alam ba ninyo na ang Magic Sphere na ito ay kasalukuyang bumubuo ng mga kumpol sa kalangitan sa ibabaw ng ilang bansa? Ang pinomenong ito ay nakikita sa kabuuang 9 na lugar. At ito, ang lugar na may pinakamatinding konsentrasyon na Magic Sphere, ang South Korea. Napabulong ang ilan. South Korea? Diyan yung... At tumingin nga sila kay Jinwoo. At sinabi ni Dr. Belzer na walang dahilan para titigan si Mr. Song Jinwoo. Lahat kayo! Dahil kung kaya niyang kontrolin na Magic Sphere, lampas na siya sa antas ng isang hunter. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na 9 na lugar ha? May kinalaman kaya ito sa mga bilang ng mga monarchs? At nagpatuloy si Dr. Belzer sa pagsasalita. Sa ngayon, wala pa tayong paraan para harapin ang fenomenong ito. Dahil hindi pa alam ang sanhi. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi na natin ito kailangang pagtuunan ng pansin. Maaaring harapin ng mundo ang panibagong malaking pagbabago. At lumapit si David Brennan at nagsalita, "Dr. Belzer, iyon na ba ang katapusan ng presentasyon mo?"
At sumagot ito ng oo. At sinabi ni David Brennan na kung ganun, ako na ang magpapatuloy. Tumayo siya sa harapan. May mahalaga akong anunsyo para sa lahat ng hunters na narito ngayon. Mabigat sa kalooban kong ibalita ito sa inyo. Mga 2 linggo nang nakalipas, ang hunter na si Christopher Reed ay pinatay ng isang grupo ng hindi nakikilalang mga salarin. Nagbulungan ng mga tao. Si Christopher Reed, isang national level hunter, pinatay. Nagbibiro ba siya? Imposible yan. Tanging mga awakened na kasing lakas ng national level hunters lang ang kayang pumatay sa kanila. Posible kayang siya yung nakipaglaban kay Thomas Andre kahapon? At nagpatuloy si David Brennan. Ang opisyal na ulat tungkol sa pagkamatay ni Christopher Reed ay ilalabas bukas. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko at huwag agad magbigay ng konklusyon. Mayroon kaming isang suspect na pinaniniwalaan naming responsable sa insidenteng ito. At dito ipinakita ang isang larawan na kung saan ang ama ni Song Jin-woo. At sa isip ng mga tao, kung ganon, hindi si Song Jin-woo ang may sala. At napasabi yung isa na, pero kamukhang kamukha yan nung lalaking narito sa loob ng silid na ito. At ayun nga, nasa likod nila si Song Jin-woo. At tila naglabas ito ng bahagyang presensya. Napabulong ng dalawa. Huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. Magkawig lang sila, yun lang yun. Hindi naman talaga natin madi-differentiate yung mga mukha ng Asian. Pero kahit anong tingin ko. At dito nga'y napabulong si Jin-woo. Bakit ang ama ko? Ang mga dungeon ay mga kaharian ng mga ruler. At naalala nga niya yung sinabi sa kanya ng dragon na si Kamish. My king, may 4 na tao na humiram ng kapangyarihan ng mga ruler. Mag-ingat ka sa kanila. At sa isip ni Jin-woo, sinabi niya na, hindi ko alam kung bakit nagpadala ang mga ruler ng nilalang na kamukha ng ama ko. May kinalaman kaya ito sa sinabi ng dragon na si Kamish. At nagpatuloy si David Brennan. Natagpuan ang suspect sa loob ng isang gate sa teritoryo ng Amerika. At napatunayan, isa siyang halimaw na kayang magsalita ng wika ng tao. Dahil nagsalita ito ng Korean, inatasan namin ang S-rank hunter na si Wang Dongsu na imbestigahan siya. Ngunit pinabagsak niya si Mr. Wang Dongsu sa gitna ng interogasyon at tumakas. Nasunog din ang punong tanggapan ng bureau. Ang suspect ay sapat ang lakas upang talunin si Wang Dongsu, isang mahalagang miyembro ng Scavenger Guild. Naniniwala kami na may mataas na posibilidad na ang iba pang makapangyarihang humanoid na halimaw na nakatakas mula sa iba't ibang dungeon ay nagsanib puwersa upang patayin si Christopher Reed. Ito ang konklusyon na aming nabuo dito sa bureau. At habang pinagmamasdan ni Jin-woo ang larawan sa screen, parang may napansin siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na, may sinasabi siya. Huwag na huwag kang tutuntong sa Korea. Hindi ko ito sinasabi para sa kapakanan ng anak ko. Sinasabi ko ito para sa iyo. Hindi ka kailanman matatahimik kahit sa kamatayan. At sa kanyang isipan, tinawag niya si Grid. At sinabi ni Grid na, tama ang hinala mo, my king. At sa isip ni Jin-woo, ang lalaking iyon, siya talaga ang ama ko. At nagpatuloy sa pagsasalita si David Brennan. Plano naming humingi ng tulong sa lahat ng guild sa buong mundo upang mahuli ang suspect. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung makita ninyo ang lalaking ito. Yun lamang ang aking sasabihin para sa araw na ito. At biglang may nagtaas ng kamay at nagtanong, may ebidensya ba na ang suspect ay hindi tao? At sumagot si David Brennan na, ang daloy ng kanyang mana ay kapareho ng halimaw. Susunod na tanong. At may isa pang nagtanong. Ang suspect ay nagpakilalang isang tao na nawala sa loob ng dungeon. Isang hunter na sinasabi niyang isa siyang tunay na tao. At sumagot si David Brennan na, oo, isa siyang tunay na tao. Susunod na tanong. At may nagtanong pa nga na isa. Kung ganon, bakit hindi niyo inilalabas ang pagkakakilanlan ng hunter na iyon? At sumagot si David Brennan na, may connection siya sa isa sa mga hunter na narito ngayon. Kaya napagpasyahan namin huwag itong ibunyag. May iba pa bang magtatanong? At may nagtaas muli ng kamay. At sinabi nga nito na, hindi ba makakatulong sa paghahanap kung ilalabas ninyo ang kanyang pagkakakilanlan? At itong nagtatanong ay si Liu Zigang, ang 7-star hunter na mula sa China. Hindi ba kayo sang-ayon, Mr. David Brennan? Hayaan niyo ako magtanong. Ano ang kaugnayan ng halimaw kay Mr. Song Jin-woo? At napilitan niya si David Brennan na sumagot.
Well, Mr. Liu Zigang, mukhang wala na akong pagpipilian. Sa panahon ng interogasyon, ipinakilala ng suspect ang sarili bilang ama ni Mr. Song Jinwoo. Iyon ang batayan ng aming investigasyon. At nagbulungan niya ang mga tao sa paligid. At muling nagsalita naman itong si Liu Zigang. Mr. Song Jinwoo, ano ang gagawin mo kung ang suspect ay lumabas na ang iyong nawawalang ama at subukang hulihin siya ng mga hunters? At sumagot si Jinwoo na, natural lamang para sa mga hunter na hulihin ang mga halimaw. Kaya kung halimaw ang suspect, ako mismo ang papatay sa kanya. Pero kung siya ang ama ko at hindi isang halimaw, ako naman ang hahabol sa mga hunters. Poprotektahan ko ang pamilya ko kahit pakalabanin ko ang lahat ng mga hunters sa buong mundo. At dito nagwakas ang International Guild Conference. At sa labas nga, lumapit sa kanya si Adam White at nagsabi na, seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? At sumagot si Jinwoo na, oo. At sinabi ni Adam White na, hindi ako makapaniwala na nasabi mo yun sa harap ng 500 top-ranking hunters ha, mula sa mahigit na 120 bansa. Malamang isa lang na hunter ang makakagawa ng ganun. At napatanong si Jinwoo, sino yun? At sumagot si Adam White na, nasa ospital siya ngayon. At sa isip ni Jinwoo, yun nga si Thomas Andre. At sinabi ni Adam White na, may isang piging pagkatapos nito, Mr. Song Jinwoo. Pinaghandaan iyon ng bureau. Kung wala kang gagawin, gusto mo bang sumama sa hapunan kasama ang iba? At biglang lumapit si Liu Zigang kay Jinwoo at nagpulungan ang mga tao sa paligid. Napasabi si Jinwoo na, ano ang sinasabi niya? At sumagot si Adam White na, sinasabi niyang natalo niya ang higanteng nasa baybayin ng China, yung nakatakas na hinayaan mo makaligtas. At nagulat si Jinwoo, marunong ka mag-Chinese? At sumagot si Adam White na, well, ako ang namamahala sa Asia region, kaya medyo bihasa ako sa karamihan ng mga wika sa Asia. At napasabi si Jinwoo na, sige, pagpatuloy mong pag-interpret. At sinabi ni Adam White na, sige. Nagulat si Mr. Liu Zigang kung gaano kalakas ang higante. At lalo raw itong naging mahirap kalabanin dahil nasa tubig. Matagal ka na niyang gustong makilala. Interesado siyang makilala ang hunter na kayang talunin ang mga higante ng ganong kadali. At sinabi rin niyang natutuwa siya na napatahimik mo si Thomas. Sigurado raw siya na si Thomas ang may kasalanan. At napabulong si Jinwoo na, akala ko nung una ay masama ang ugali niya, pero mukha siyang interesanting tao. At sinabi pa ni Adam White na, kaya naman umaasa siyang hindi ang iyong amang suspect. At sinabi niyang ayaw kanyang makalaban. Kaya sa tingin ko hindi yun sinadya bilang pang-iinsulto. At sumagot si Jinwoo na, hindi, ayos lang. At dumating si David Brennan. Mr. Song Jinwoo, maaari ba namin hingin ang ilang minuto ng oras mo? At dito nga ay kinausap si Jinwoo kasama si Lady Selner. Sinabi ni Lady Selner na, matagal na rin Mr. Song Jinwoo. At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, siya yung upgrader, si Norma Selner. Ano ang ginagawa niya rito? At sumagot si Jinwoo na, hello po Lady Selner, matagal-tagal na nga rin. Hindi ko inaasahang muli kitang makikita. At sinabi ni Lady Selner na, pamakailan lang, pare-pareho ang panaginip ko gabi-gabi. Isang panaginip kung saan ang pinakamalalakas na hunters ay pinapatay ng isang nilalang. At nakalipas ang ilang araw, nagiging realidad ang panaginip na yun. At napasabi si Jinwoo na, iyon bang nangyari kay Christopher Reed? At sumagot si David Brennan na, binalaan namin si Christopher Reed, pero hindi siya nakinig. At bilang resulta, alam mo nang nangyari. At nagsalita muli si Lady Selner. Ang mga makapangyarihang hunters na nagpoprotekta sa mundo natin, patuloy na namamatay. At ang mga nilalang na humahabol sa kanila ay hindi titigil sa kahit anong paraan. At sinabi ni Jinwoo na, binabalaan mo ba ako na mag-iingat din sa kanila? At sumagot si Lady Selner na, hindi. Gusto kong protektahan mo ang mga hunters. Sinubukan kong tandaan ang mukha ng mga umatake sa aking panaginip. Pero hindi ko nagawa, kaya nagpasya akong gumamit ng ibang paraan. Ginamit ko ang kakayahan ko upang makita ko kung sino talaga ang mula sa loob ng panaginip na iyon. At sinabi ni Jinwoo na, kaya noong tiningnan mo ang mga mata ko noon, yun din ang dahilan. At sumagot si Lady Selner na, oo, nakita ko ang walang hanggan na kapangyarihan na nakaugat sa loob mo. At nang nagkatitigan kami ng nilalang na iyon, wala akong nagawa kundi magising. Hanggang ngayon,
malinaw ko pa rin naalala ang boses na nagsalita sa akin noong nagtagpo ang aming mga mata. At sumagot si Jinwoo na, ano ang sinabi ng nilalang na iyon? At sinabi ni Lady Selner na, bumalik ka at maghintay ng matiwasay para sa digmaan. At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, yun din ang sinabi sa akin ng King of the Giants. Ang labanan sa pagitan ng mga ruler at ng mga monarchs. Kung ganun, ang mga humahabol sa mga hunters, kaninong panig sila? At sinabi ni Jinwoo na, pero anong kinalaman nito sa hinihiling mo? At sumagot si Lady Selner na, nakita ko ang kaparehong kapangyarihan sa loob mo, Mr. Song Jinwoo. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, nakita ba niya ang kapangyarihan ng monarch sa loob ko nun? Kung ang mga matake sa kanyang panaginip ay may parehong kapangyarihan, kung ganun, sila ay mga monarchs. At sinabi ni David Brennan na, ang mga nilalang na ito ay lampas sa kakayahan ng mga hunter. Kaya para mapigilan sila, kailangan namin ng isang hunter na tulad mo. Isang taong kaya makipagsabayan sa kanila. Sa totoo lang, nag-alinlangan kami noong sinabi sa amin na ikaw lang ang makakapagprotekta sa ibang hunters. Pero matapos namin makita ang laban mo kahapon kay Thomas Andre, nagbago ang isip namin. Siyempre, hindi namin inaasahan na tutulungan mo kami ng libre. Handa kaming ibigay ang kahit na anong gusto mo. Kahit pa ang runestone, ang pinakamahalagang kayamanang iniwan ni Kamish. At sinabi pa ni David Brennan na, ang mga hunters na ito ay tumanggap ng malaking biyaya at ang kanilang kapangyarihan ang nagpanatiling ligtas sa mundo. Kung wala sila, babagsak ang mundo. At sumagot si Jinwoo na, pasensya na. At sinabi ni David Brennan na, dahil ba may sama ka pa ng loob kay Mr. Thomas Andre? At sinabi ni Jinwoo na, hindi yun ang dahilan. Hindi ko pa alam kung sinong dapat kong kalabanin. At dito nga nagpaalam na si Jinwoo. At kung ganoon, mauna na ako. Tumayo siya at nagsimula ng lumakad palabas. At naalala ni Adam White ang sinabi ni Jinwoo kanina sa Guild Conference. Poprotektahan ko ang pamilya ko. Kahit pakalabanin ko ang lahat ng hunters sa mundo. At habang naglalakad palabas si Jinwoo, nakabuntong hininga siya. At bigla niyang sinabi na, Mr. Adam White, maaari mo ba akong bigyan ng listahan ng mga hunters na gusto nilang protektahan ko? At pakiayos na rin ang meeting kasamang mga taong nasa listahan na iyon. At biglang natuwa si Adam White sa sinagot ni Jinwoo. At sinabi ni Adam White na, sige, gagawin ko. Lumipat ang eksena, isang event na inorganisa ng Bureau of Hunters sa huling araw ng International Guild Conference, ang Night of the Hunters. Dito, nagtipon-tipon ang mga inibitahang dumalo sa Guild Conference. Nandoon din si Jinho. At tinanong nga ni Jinwoo itong si Jinho na, kamusta na ang katawan mo? At sumagot si Jinho na, mas maayos pa kaysa dati kuya. Nang marinig kong nakipaglaban ka kay Thomas Andre, ang taong tinatawag nilang Gulayat, para protektahan ako. At napatingin ang mga tao sa paligid. Sinabi ng isa na, tingnan mo dun oh. At sinabi ng isa na, nasa harap lang natin siya pero hindi ko maramdaman ang presensya niya. Ibang level na siya. Kung ganun, ang hunter na katabi niya ay si Song Jinwoo, ang nakipaglaban kay Thomas Andre para iligtas ang lalaking yan. At may lumapit kay Jinwoo at sinabi dito na, isang karangalan makilala ka, Mr. Song Jinwoo. Ako ang CEO ng isang kumpanya na dalubhasa sa pagproseso ng labi ng mga magic beasts. Interesado kaming bilhin ang mga higanting natalo mo. Maaari ba akong humingi ng ilang minuto ng oras mo? At sa isip ni Jinwoo napasabi siya na, magandang timing to. At sumagot si Jinwoo na, mas ako ang namamahala sa mga raids habang ang Vice Guildmaster ko rito ang humahawak sa business side. At nagpakilala nga si Jinho. Ako si Yu Jinho, ang Vice Guildmaster na Ajin Guild. At sumagot yung kausap nito na, hello, ikinagagalak kitang makilala. At sinabi ni Jinho na, hindi ako karaniwan nakikipag-uusap tungkol sa negosyo sa mga ganitong event, pero gagawa ko ng exception para sa'yo. At napangiti nga dito si Jinwoo at napaisip na, talagang nag-mature na siya bilang Vice Guildmaster. At biglang may lumapit, Mr. Song Jinwoo, ito na ang listahang hinihiling mo. At si Adam White nga ito. Sinabi nito na, gumagamit ang Bureau ng point system para i-rank ang lahat ng hunters base sa kanilang mga nagawa. Ang 10 hunters na nasa listahang ito ang may pinakamataas na puntos. Kung tatanggapin mo ang aming kahilingan, silang mga taong kailangan mong protektahan. At sinabi ni Jinwoo na, ibig sabihin, sila ang pinakamahalaga sa inyo.
Hunter points ha. Saan pala ako nakapwesto sa kanila? At sumagot si Adam White na, kung isasamang tagumpay mo laban sa mga higante, malamang nasa ikatlo o ikaapat ka na pwesto. Unang pwesto si Thomas Andre, ikalawa si Liu Zigang, ikatlo si Christopher Reed, ikaapat si Siddharth Marchand, at ikalima ay napabulong na lang si Jinwoo. Ang hassle naman, maglalagay na lang ako ng mga shadow sa kanilang lahat kesa isa-isahin ko pang tanda ng mga pangalan nila. Timing din naman, perfecto tong lugar na ito para magpadala ako ng mga shadow soldiers ko. At sa isip ni Jinwoo, napasabi pa siya na gagamitin ko ang mga hunters para lapitan ang mga monarchs. Sa ganitong paraan, malalaman ko kung sino ang kakampi at kalaban. At may isip ko kung paano haharapin ang kabilang panig. At biglang napasabi si Chifu Jinchul na, Mr. Song Jinwoo. At paglingon nga ni Jinwoo, nakita nga niya ito at napasabi siya na huwag kang mag-alala. At nagsalita itong taong paparating, si Thomas Andre nga ito. Mr. Song Jinwoo, may isa akong itatanong. Sinabi sa akin na hindi magagamot ng mga healer ang braso kong ito dahil masyadong malala ang damage ng mana. Ganito rin ang sinabi ng doktor ko. Kahit unti-unti itong gumagaling, matatagalan pa bago tuluyang gumaling. May kakayahan kang tapusin ako at pati ang mga miyembro ng guild ko. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, wala ni isang namatay, maliban kay Mr. Wang Dongsu, na siya talagang nagsimula ng lahat. Bakit mo kami pinatawad? At sinabi ni Jinwoo na, dahil wala naman sa inyo ang gumawa ng krimen na sapat para patayin. At sinabi ni Thomas Andre na, ganoon ba? At pagkatalikod nga niya, sinabi nito na, plano kong ibigay ang lahat para sa libing ni Mr. Wang. Alam kong nakagawa siya ng mabigat na kasalanan, pero sana payagan mo siyang mabigyan ng maayos na libing. At isa pa, kumain tayo minsan kapag gumaling na ang braso ko. Ibigay mo lang ang numero mo sa assistant ko at kukontakin kita. At lumapit nga si Laura at sinabi nito na, Mr. Song Jinwoo, nagpapasalamat si Mr. Thomas Andre sa pagligtas mo sa mga miyembro ng kanyang guild. Hindi man halata pero medyo mahiyain lang siya. Kung ayos lang, maaari mo bang ibigay ang contact information mo? Nais ka rin niyang pasalamatan sa pamamagitan ng isang regalo. Kaya sabihin mo lang kung anong gusto mo. At sumagot si Jinwoo na, salamat, pero ayos lang ako. At sinabi ni Laura na, hindi kayang manatiling may utang na loob ni Mr. Thomas Andre dahil sa kanyang pagiging competitive. Kaya pakisabi kung ano ang gusto mo. Kahit ano ay ayos lang. Napabulong si Jinwoo. Gusto niya akong bigyan ng regalo? Isang magandang dagger, ayos na. At sinabi ni Laura na, isang dagger? Naintindihan ko. Salamat Mr. Song Jinwoo. At sinabi ni Adam White na, kung ganon, gusto mo bang makilala ang mga hunters sa listahan? Sasamahan kita. At sinabi ni Jinwoo na, hindi na kailangan. Napasabi si Jinwoo na, pero bakit may isang kulang? Wala dito ang pang-anib na hunter. Nagulat si Adam White at napasabi ito na, paano mo nalaman? At sinabi niya na, nawalan kami ng contact sa kanya ilang araw bago ang conference. Tahimik na hinahanap siya ng gobyerno ng Brazil pero hindi pa rin alam kung nasaan siya. At sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na, nakuha na kaya siya? Ibig sabihin, 7 na lang ang natitira. At lumipat ang eksena kay Chairman Gogan Hee. Napasabi siya na, kakaiba, palagi ako nakakaramdam ng malakas na kabog ng dibdib. Matagal na ako may problema sa puso. Pero nitong mga nakaraang araw, lalo itong lumalala. Umabot na kaya ako sa hangganan ko? Sinabi ng doktor ko na maaari ako mamatay sa loob ng 6 na buwan kung hindi ako agad magre-retiro. Pero lumipas ang 1 taon, tapos isa pa. At narito pa rin ako ngayon. Kung hanggang dito na lang talaga kaya ko, wala na akong magagawa. Kahit papano, umabot pa rin ako hanggang dito. At bigla nga may tumawag sa telepono. Hello? At napasabi ang kausap niya na, wala namang masamang nangyari ngayon, di ba, honey? At sumagot si Chairman Gogan Hee na, syempre wala. Sa katunayan, pauwi na nga ako eh. At dito nga, nanlaki ang mata ni Chairman Gogan Hee. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang presensya. At napasabi siya na, ano to? Anong nangyari to? At paglingon nga niya, nakita niyang may nakaupo na sa tabi niya. Isang monarch. Sa isang iglap, nagpakita nga ang isang monarch. Hindi na ito basta banta. Simula na ito ng digmaan. At habang isa-isang pinapatay ang pinakamalalakas na hunters, papalapit na rin ang panganib sa mga taong pinoprotektahan ni Jinwoo. Kapag dumating ang sandaling iyon,
sino ang kakampi at sino ang kalaban. At kung kinakailangan, kaya ba niyang kalabanin ang buong mundo? Abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.